taon. Basta yung kampana nahulog, yung takbo na nilang pagkakapit eh. Nung nahulog, ang ginawa ng ilan, pinakyak. Kinalingguan, pinatunog. Ang pangin ng tunog. Binaba, UNND. Okay yan. Kanilingguan, pangit pa rin tunog. Sabi nila kanino, mali yun. Dapat, ang ilang binaldi nyo dyan, pansurin. 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 Oh. Kaya tunog, pinanso. Bakit yun sa matanda? Yan ang sabi. Alam niyo, kung gusto yung bumalik ang ganda ng dating tunog niya. Dali yun sa pagawaan kung saan niliforma yan. Sa Maynila. Tondo, kami lang to. Doon, tunawin uli yan. Pagkatapos tunawin yan, inumod na hindi ng tao. Pero yan din, yan din. Yes, na yan. Ano mo? Tingala sa Maynila at pagkatapos niremold. Tinunang muna pagkatapos niremold. Ayan, na-remold na pinalik sa probinsya at sinabi nung patulogin. Ang ganda na. Bakit? Mabuti pa yung kapanan ng born again eh. Kaya po ba? Ay, yung kami ko ba na born again ha? Na-remold ka na ba? Yung kailangan sa akin ma-remold, magrapo. At ito ay trabaho ng Espiritu Santo sa ating buhay. Samahan niyo ko John chapter 3 verse 7. Samahan niyo ko John 3:7. Anong sabi nito? John chapter 3 verse 7. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat kailangan ipanganak na muli. Ilan pag sinabing lahat? Ilan nga? Alin na lahat? Kung ito yung pastor eh. Tapos sabihin lahat, kasama ka ron. Katoliko. Kasama rin. Muslim. Iglesia ni Cristo. Mormon. Saksi ni Jehovah. Satanista. Satanista. Kasama lahat yan. Kailangan mag-born again. Pag hindi ka na-born again, hindi makikita langit. Kaya mo ba? Eh, ito, ayaw ng born again eh. Born again mo ngayon, manistas ka. Hindi. Umalis ka sa amin. Siguro, manistas ka. Ganun ang kanyang prinsipyo. Para umaming miyembro, maraming bibigyan ng isa ko. Kita mo na yung mga ginagawa nila. Ang bakit tuloy po natin, huwag kayong magtaka. Sinabi ko, sabi ng Panginoon Kristo, lahat ay kailangan ipanganak ng muli. Verse 8, umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit, hindi niyo alam kung saan nagagaling at kung saan naroroon. Kaya, naparoroon. Sa madaling sabi, pag napolagyan ng isang tao ang miracle, hindi niya alam paano nasimulan. Hindi niya alam kung saan patuloy. Kaya paano nasimulan. Pero po ba, hindi nakaranas nito mga born again? Wala na. Ganyan na nagyata nila. Sino nakaranas mga born again? Okay na mo na lahat, born again na ngayon. Kung pumatin ng life in the spirit kanya. Pumatin niya kayo ng life in the spirit ng lahat. Pag natin sa kalendari natin, 5th Sunday of the month, atin ka life in the spirit. Sunday yun, mga kapatid ha. Sa Sunday na. Meron pa tayong ilang linggo sa Sunday. O mga kapatid, ito po na yun eh. Last Sunday, meron po tayong life in the spirit seminar. Para kayo ay mag-spot sa spirit sa mga nasa nyo ang born again experience. Amen po ba? Kita nyo. Tingnan nyo ang buhay ng mga Kristiyano. Dati mga lasengko yan. Ba? Manginginom. Maraming ano yan eh. Error. No? Tama error. Babaero, aksukero, aglero, no? Sabungero, barbero, ay, barbero. Lahat ang masamang gawain. Sabi ko, nung na-born again, wala na lahat ng error. Ayun po ba? Bakit? Na-remove na yun eh, ng Espiritu Santo. Kaya nga, kung tayo po ay nakaranas ng mga born again, tayo po yung genuine na kasama sa katawan ni Cristo. Amen? Paano naman yung mga hindi naniniwala sa Espiritu Santo? Sa Espiritu Santo, hindi nga sila naniniwala. Paano ba sila maboborn again niya? Amen po ba? Samahan pa ninyo ko mga kapatid. Samahan niyo ko sa Ephesians.
2 Corinthians na. 2 Corinthians 5:17. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ayan. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kita niyo na po ba? Papasahin ko na. Sabi mo rito, kaya ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Amen? Alam niyo pangalan ko dati? Nestor. So, ito, yun mo kayo. O, sige. Magkano niyo? Okay, o. Sa'yo na 10. Parang 5. Diba? Kulangan pa nun eh. Kulang eh. Now, nung naborn again ako, nabago na. Ito, naman tayo. Pwede. Ayoko na. Nakakatira ng katawan yan. Pagkatapos, binago na yung pangalan ko. Ang dating method naging go. Kasi brother, in short, go. Sa trabaho kasi, dokuman eh. Siyempre, kung bago ka pa, nag-inulo ka. No? Kung naging na kaya ito, kung hindi nag-ahasin ko, naging nga, ba? Go. Pinagsagal, pinangalan sa akin, brother. Oh. Kaya si brother, ayun si brother, pagtulungan niya. Kasi napagkatawa na ako ng maganda, Christian. Diba? Pastor na. Pag naitagal ka dito, magsabi, hindi magandang pastor ang Maria. Alam mo, lahat ng anak ng Diyos maganda? Amen. So ba naniniwala ka, nilikha ka ng Diyos? May pang-ibang nilikha ang Diyos? Wala. Ang tao lang ang mapalapintas. Amen? Nangimintas, kaya lang pumapano sa Panginoon niya. Ewan po ba, yung mga hayop na yan, yung mga hayop, magaganda rin yan, nangilikha ng Diyos. Kanya-kanyang itsura yan, walang pano dyan, lahat maganda yan. Amen? Ang tao lang hindi mapapano sa suwit. Mga anak ng Diyos masabi, amen? Kaya si Pastor, ama niya ay maganda. Kaya, nakakasala ko siya, okay, ang tawag na sa akin ay Pastor. Kapag may humanap sa akin, ano ba si Pastor? Sino ba to? Si Pastor ah. Yung asawa ni, si Pastor, yung asawa ni Pastor. Pastor ah. Yung hallelujah, praise the Lord, amen. Gusto ko na kalihan. Diba? Minado ka lang kasi na Diyos. Ewan ko ba? Dati ang pungod ay nanggaling. Dati ang paru-paro. Saan nanggaling ang paru-paro? Diba sa pungod? O, naborn niya na yung uli. Kasi siya ay naging paru-paro. Diba ang ganda ng kanyang pakpak? Diba? Ewan ko ba? Minsan, sino dito mga uod ka? Wala na kayo sa tabi mo. Maging paru-paro ka. Sa araw magkakaroon tayo ng pakpak, raratso tayo ng Panginoon. Malang kung hindi bigyan ng pakpak o wala. Kasi ang mga anghel, may mga pakpak yan. Pag tayo sa lupa, automatic nawawala yung pakpak. Basta taas ng anghel yan. Pag lumipad, nagkakapakpak na naman. No, automatic. Kaya lang tayo, yung paano gawin. Kasi sabi ng Diyos, hindi mailarawan kung gaano ang kaluwalhating bibigay sa ating ng Diyos. Palakpakan natin. Okay? Okay? So, ikaw may tagas na, no? Pagkasi sa langit, hindi talaga sa problema. Tingnan mo nga ako. Ewan ko ba, bakit nagkakawin ito eh. Pero pagdating doon, panginis na huli yan. Ewan po ba? Huwag kayo mag-alala mga kapatid. Dito kasi, yung ating katawan, made from the dust. Mula sa alabok. Ngayon, pagka tayo, binigyan ng made from heaven. Tatagin tayo yan. Alam mo, mag-rawak din yan bago matapos yung aking preaching, nag-grapture. Tapos tayo yan. Nasabi kayo. Hindi masisira yan. Tatagos lang tayo. Kagaya ng Panginoon pumasok spiritual na kasaraan. Wala, tumakos siya. O nakapinig yun eh. Natatagos mo tayo yan, mga kapatid. Natandaan nyo mga kapatid. Sino magsasabi na kayo born again na? Pahirap kasi sabihin, alam mga kapatid, born again na ako. Ayaw mo wala. Ang magsasabi na i-born again ay kapit-bahay mo. Amen? Yung kasama mo sa bahay na tamad. Amen? Hindi naman din, yung bukas mo lang. Pag yung bukas na siya na, gato lang yung matakas, sa buhay ka na yan. Pag yung meron yung gawain, matakas mo lang sa pagmumpunta ko. O siya sabing tunay na i-born again, yung kasama ko sa bahay. Amen po ba?
Kaya pag dumalaw kami, kumusta? Oh, si kapatid. Ay, nako! Sana hindi na nag-born again. Bakit no? Sabi na naman yung taman. Bakit na nag-born ng Bible? Sabi dapat may oras ang pagbasa ng Bible. Hindi sa oras na patulungo, hindi sa oras sa paglalaban, hindi sa oras sa plato. Eh, ito ba? Minsan ginagawa pa rin sa pag-ibig niya. Kaya nga sabi ng Panginoon ikinontra niya yan ang kalitaw ay korban kapag ilialay na ang kanyang sarili sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, hinatlangan nyo. Sabi ko, alam mo yung korban, sinasabi, kung inalay na ito, batang ito ay sa Diyos na maglilingkod, hindi na pwedeng utusan na magmula. Mali, hindi ganun ang prinsipyo ng korban. Ang prinsipyo ay ikaw nakalaan maglingkod sa Diyos na maging ilaw din kahit saan. Amen po ba? Pamahaman ninyo ko, ang miyembro sa Iglesia ng ating Panginoon sa Iglesia ng katawan ni Cristo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Unang Thessalonica 5:23.